Tumatalakay sa mga isyu ng bayan. OMOK sa 774. Nagbabalik po ang opinion ko. Kasama niyo pa rin po, Darlene Olanyo. Sa puntong ito, mga kanyusik, may makakasama po tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Ang Senior Citizens Advocate at Election Lawyer, Attorney Romulo Macalintal. Magandang umaga, Attorney Mac. Attorney? Tagapakinig. Ayan. Good morning po. Ngayong umaga, Attorney, tinatalakay po namin dito po sa programa yung itinutulak po na pag-alis sa indigency requirement para po sa mga makatatanggap ng social pension. Sa isang maikling paliwanag, Attorney Macano, bakit po naglagay ng indigency requirement sa Republic Act No. 9994 o yung Expanded Senior Citizens Act of 2010? Yung indigent na requirement na yan ay para sa mga senior citizens na walang tinatanggap na pension or compensation. O kaya ay yung mga walang kamag-anak na sumusuporta, walang trabaho, may sakit. Yung halos ko, pardon the word, halos mga palaboy, na talagang sa gobyerno lamang umaasa. Kaya sila tinatawag na indigent senior citizens. Na talagang iyan ay kailangan ang tulong ng ating mamamayan at ng ating pamahalaan. Kaya iyan lamang ang may kategorya. Kaya iyan lamang sinasabi natin na sila ang pwede tumanggap ng social pension. Kaya kung hindi sila, kaming mga senior citizen, kung hindi kami indigent, hindi kami makakatanggap ng social pension. Yun yata ang gustong gawin ng ating batas. Hindi naman actually tatanggalin ng mga indigent, kundi Yung wala requirement. nang magiging classification ang tatanggap ng social pension. Na pagdating mo ng 60, parang lahat ng mga senior citizens tatanggap ng social pension. Ito pong proposal, Attorney Mac, na alisin yung requirement ng indigency para po sa lahat ng senior citizens. Ito po ba ay win-win para po sa lahat ng nakatatanda? Well, maganda sana yan, pero kaya ng gobyerno. Kasi pero ang proposal nila, o kano, 1,000 lahat bawat senior citizen. We have 11 million senior citizens. Monthly, ibig sabihin, 111 billion monthly ang pwedeng gastusin. Palagay ko, imposibleng maipatupad yan dahil sa napakalaking halaga. At saka, hindi naman dapat lahat ay nakadepende sa gobyerno. Dahil sa may talaga naman may kategorya, kasi bukod diyan sa indigent na yan, indigency program o kaya yung social pension, yun namang ibang senior citizen na hindi indigent, tumatanggap pa rin naman ng ayuda mula sa kanilang mga local government unit. Kaya sa aking palagay, dapat pag-aralan munang mabuti kung talagang may pondo ang ating pamahalaan para sa lahat ng mga senior citizens na makatanggap ng social pension. Attorney, madagdag ko lang yung sa kasalukuyang setup nga po, marami pong nasa waiting list ng mga tatanggap ng social pension. At at the same time, yung mga nasa listahan po ng social pension ngayon ng mga senior, hindi naman po parang lagi nakakatanggap ng ayuda. Yes, kasi yung mga local government units, may mga kota-kota kasi sila kung ilan yung kung anong budget ang napa-assign sa kanila. Kaya sinasabi naka-waiting list. Siguro dapat i-expand na lamang yung coverage yung mga kota na yan. Kung may kota yan, yung limitations nila dapat ma-expand yan, mapalawig. At talagang maging hanapin talaga kung sino mga indigent na mga senior citizens, para hindi naman lahat ng seniors ay aasa na sila ay tatanggap ng nasabing social pension. Kasi yung social pension na yan, kung 1,000 a month, tulad ng sinabi, napakalaking halaga, billion-billion yan. Monthly, at saka monthly yan, darling, Yes. hindi yan annually, monthly. Kaya na billion-bilyong piso ang ilalabas ng ating pamahalaan tuwing buwan para sa lahat ng mga senior citizens. Palagay ko medyo baka mahirapan, baka yung ibang mga ahensya ng pamahalaan
yung ibang mga tao na nangangailangan ng tulong din ng pamahalaan ay maapektuhan. Mm-mm. Ano po sa tingin ninyo, attorney, yung dapat na ipagkaloob na benepisyo or in a way, payback para po sa mga senior na may malaking ambag sa ating lipunan, lalo na noong kanilang mga kabataan? Well, ang dapat lamang pagbutihin ay yung pagpapairal ng batas. Katulad halimbawa, yung mga sinasabi naka-promo, yung mga items, dapat kahit naka-promo, dapat entitled pa rin ang mga senior citizens sa diskwento. Kasi basta lang sinasabi naka-promo sila, wala namang katibayan. So nagkakaroon pa ng pagtatalo. Tapos yung talagang pag-i-examine o pag-verify ng Department of Social Work ng mga social pensioners, dapat din pag-ihili lang mabuti na talagang yun lamang indigent ang makakatanggap niyan. At saka sana yung mga tumatanggap din ng Social Security at saka yung GSIS pension. Kasi sa ilalim ng batas, pag tumanggap ka ng GSIS o kaya SSS, hindi na sila entitled sa social pension. Dapat pag-aralan din mabuti yan na kung ang tinatanggap namang pensyon sa SSS or GSIS ay napakaliit din lang, ay dapat yun din maisama din yun sa mga indigent senior citizens. Kasi hindi naman lahat ng mga tumatanggap ng SSS at saka GSIS ay ganoon kalaki ang tinatanggap. At pangalawa, yung perang yan na tinatanggap ng mga pensioners, ang SSS at saka GSIS, hindi naman yung pera ng pamahalaan. Yan ay pera mismo ng mga pensioners. Nung sila'y kabataan nila, sila ay binabawasan sila every month. Katulad ninyo. Diba, Darlene, binabawasan kayo. Hindi naman pera ng pamahalaan niya, kundi pera yan na naipon ng mga empleyado nung sila'y kabataan pa nila. Nakatunayan, yung perang yan ay ginagamit pa nga ng pamahalaan para magkaroon ng investment. At ang investments na yan, lahat na kinikita niyan ay nasa pamahalaan, hindi naman sila nagbibigay ng bahagi ng nasabing tubo sa ating mga SSS pensioners or GSIS pensioners. Kaya dapat kahit na tumatanggap ng SSS or GSIS pension, maisama din sa social pension benefits, lalong-lalo na yung mga mahihirap na mga Social Security and GSIS pensioners. Nabanggit nyo, attorney, na may mga senior na hindi sapat yung tinatanggap na pensyon buwan-buwan. Ano po sa tingin ninyo yung may tuturing na justifiable monthly amount of pension para po sa mga senior? Well, yung 1,000 yung po pwede na yun sa mga indigent. At saka dapat siguro yung mga centenarians yung dapat na titingnan mabuti, yung mga umaabot ng 100 years old. Kasi ang ginagawa ng pamahalaan, pagdating ng 100, binibigyan ng 100,000 pesos. Pag nabigyan mo ng 100,000 yun, ano na susunod doon? 100 years old na yan. Kaya dapat lahat ng mga centenarians, dapat binibigyan na yan ng 25,000 pesos monthly allowance. Pag dumating ng 100, lahat ng 100 years old, bigyan na ng 25,000 monthly allowance. Anyway, hindi na rin naman masyadong tatagal ang buhay ng mga yan, pero dapat alagaan pa rin. Ang ginagawa kasi pagka umabot na ng 100, nabigyan na ng 100,000, pinababayaan na lamang. Hindi dapat ganoon. Dapat meron silang maintenance para sa patuloy nilang kalusugan. At yung mga panahon umabot ng 100 ay higit na kailangan ang suporta ng pamahalaan, lalo-lalo na kung mahirap yung centenarian. Attorney, maraming salamat sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Pero bago po namin kayo bitawan, ano na lang po yung mensahe ninyo sa ating po mga senior, lalo na ngayon nahaharap po yung bansa sa gitna po ng mga issue ng korupsyon? Well, yung ating mga senior citizen, relax lamang kayo. Huwag kayong masyadong magha-high blood sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Dapat na tayo ay maging maayos din ang ating pamumuhay ng mga senior citizen. Basahin natin kung ano nangyayari. Magbigay tayo ng komento, pero huwag tayong padadala na tayo yung magkagalit. Although nakakagalit na nangyayari, inarin na yan at magpasalamat tayo at yan ay nalalaman natin habang tayo nabubuhay pa. Kaya yan, sana mga senior citizens, ay pagbutihin ninyo ang pamumuhay natin. Laging maligaya,
at huwag magkakaroon ng kalungkutan sa buhay. Maraming salamat, Attorney Mac, sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga. Maraming salamat, Darlene, at magandang umaga sa inyo lahat. Ayan po, nakapanayan po natin ang Senior Citizen Advocate at Election Lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. So ayan mga ka-Newsik, ang advice ni Attorney Mac, no, sa gitna po ng mga nangyayari sa ating bansa, mga nakaka-stress na issue ng anomalya, korupsyon, wag po tayong masyadong magpapa-apekto dahil po baka maapektuhan din po no, ang ating kalusugan. Relax lang mga ka-Newsik, mga minamahal po naming senior citizen.